Now naman guys, mamumulot tayo ng pidyowa. Marami na pong nabubulok na pidyowa dito kasi po wala namang kumukuha. Ay malalaki. Wala naman po akong panahon para pulutin lahat at dalhin sa mga kaibigan ko sa Auckland. Kung nandito lang po ako. Yan. Malalaman mo naman po yung bago, yung mga green na green pa siya. Yun yung mga bagong laglag. Yung mga ano na, wala na po. Napakatamis po nitong pidyowa. Pag po kasi siya nalaglag na, that's means hinog na po yun. Yung iba kasi mabibili mo sa market. Malalaki kasi pinipitas nila. Tapos, pero pag nahinog, maasim. Ito po kasi pag nalaglag, that means ripe na siya. So, yun po yung matatamis. Wala ni lawn mowing nga ni Neil kanina. Kahapon pala. Kaya kunti na lang pa. Pero at least, look how much pidyowa underneath. 1,000. Sa binibenta nila doon sa market kahapon nung pumunta ako. Ang liliit. Tapos meron pa akong nakitang, Diyos ko sayang. Sana yun lang po ang kinuha ko kasi kadali ko kayo dun sa papakita ko sa inyo yung aking mga kabayong nanalo sa mga karera. Mayroon po kasi kami nun. Continuous pa din po ng buhay sa farm. Hindi po ako nag-garden ngayon kasi dami ko pong nilabahan kahapon sa laundromat kasi nagpalit ako ng bedsheet sa 4 na kwarto ng farmhouse kasi marami akong magiging bisita next maybe in 2 weeks time. Marami akong magiging bisita hopefully. So magkakaroon kami ng konting karaoke party. Kasi 68 ko na po. Hi. Hi, Prosperity. Hello. So po yung aming 3 kabayo dito sa farm. Horse. Horse. Hi, horse. How are you? Horsey. Yan pa po yung 3 naming kabayo dito sa farm. Yan. Hello. Hi. Come. Come here. Come here. How are you? Sorry I didn't bring any carrots for you guys. Hi. Yan po yung aming 3 kabayo dito sa farm na na lang. Pinapalaki. Hello. Hi. How are you, my darling? How are you? I don't have a carrot for you next time. How's your nail? Your nail is so long now. Yun pa yung isa. Yan po yung aming 3 kabayo dito sa farm. Kaya lang yung mga baka masyado pong malayo. So ipapakita ko sa inyo next time. Bye! Bye, Prosperity! Dito po inaano yung mga baka pag sasakay sila sa truck at dadalhin dun sa isang farm. Dun sa milking farm. Ito po kasing farm na to, ano lang siya. Dito lang pinapalaki yung mga calves na bagong panganak. Pag ready na sila, ililipat dito. Ayun naman yung aming mga lamb. Pero ano lang po sila, pansarili lang namin dito sa bahay. Pag taon-taon nagpapatay kami ng 9 na piraso every year.
Tapos ilalagay dun sa 3 freezer namin para konsumo po namin sa loob ng 1 taon. Tapos magpapatay kami ng 1 baka. Ilalagay din sa freezer pag yung na chop na. Yan. At yun din po yung namin, yung konsumo namin sa loob ng 1 taon. 2 lang naman po kami dito sa bahay. Ako lang at saka si Neil. Pero madalas kasi marami akong bisita. Minsan yung mga kaibigan ko, dinadalhan ko din ng Pero kinukontrol ko na ngayon kasi minsan wala na rin matira sa amin. Kasi pinamimigay ko yung meat namin, sobrang dami na. Minsan po kasi pag sobrang kasi baka at lamb lang yung pinapatay namin dito para pansarili namin. So bumibili din po ako ng meat ng baboy, ng manok, at saka ng isda. Minsan, pero yung mga kaibigan kasi ni Neil minsan nagbibigay ng mga isda. Ay, yung kawayan ko kasi very fascinated ako sa kawayan. Gusto ko kasi meron kaming kawayan dito. Awa ng Diyos, yung kawayan ko lumalaki na rin sila. Kasi mahilig po ako mag-garden. Gusto ko po yung maraming kawayan para magamit ko sa garden ko one day. Yung aming cherry blossom tapos nang magbulaklak. Ito po yung aking ginagawa dito pag nandito ako sa farm. Naggagamas. Ngayon po hindi ako makapaggamas kasi marami po akong busy na nagawa. Yung aking mga halaman. Yan, ito lang po yung kabuuan ng aming farmhouse. Mamaya iiwanan ko na ulit. Babalik na naman ako dito ng Friday afternoon. Kasi doon naman ako sa apartment ko sa Auckland maglalagi. Yung aking bougainvillea, ang ganda. Nagtanim po kasi ako ng bougainvillea dito sa palibot ng bahay. Tapos ang ganda ng tubo. Tingnan ko nga yung, hindi ko nakita yung bougainvillea dun sa likod. Yung 3 corner ng bahay, tinaniman ko ng bougainvillea. So umaakyat na siya sa ito yung isa. Pinapaakyat ko rin dito sa bahay. Kasi 2 kulay lang po yung bougainvillea dito eh. Gusto ko nga sana magkaroon ng Ay, maning. Yung aking mga wildcat. Daming linisin na kailangang gamasan. Pero yun po kasing partner ko, hindi siya mahilig maggamas ng Naku. May sakit yung mga roses ko. Kailangan ma-sprayan. Yung mga kalamansi ko lumalaki na. Yan po yung aking kalamansi. Sana po dumami. Hindi ko alam kung paano ko papadami ng bunga to. Pero kahit paano naman po nagbibigay ng bunga. Kahit konti. Tapos ito yung isa ko pang bougainvillea dito sa likod ng bahay. Yung 3 corner. So tama na siguro yan. Kasi kailangan kong i-prune sometimes. Kasi matatakpan na yung mga bintana namin sa kwarto. Yan yung isang kwarto dito sa loob ng bahay. Yung isa kong kwarto na pang bisita. Marami pa rin naman pidjowa. Yung aking lemon, ang daming bunga. Kaya lang hindi pa ready. Pero ready na din tong mga to. Kukuha nga ako. Ready na din yan. Kasi
Kasi minsan, ang dami-dami pong lemon dito sa New Zealand. Pero pag bumili kayo ng lemon sa store, ang mahal-mahal pa din. Masyadong mahal. Ito naman kasing lemon namin, pag nagbunga, sobra grabing dami. Pagkatapos, sabay-sabay naman din silang mahihinog. Hindi ko rin naman gamit lahat kasi pwede na yan. Ay, come on. Yung dalawang bougainvillea ko, kulay pink. Ito naman, kulay like red pink magkahalo. Pero maganda din siya.